Sandali kapatid, tigil ka muna kakascroll. Meron lamang akong mahalagang tanong sa'yo. Kung ngayong gabi kukunin ng Diyos ang buhay mo, handa ka ba spiritually? Sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Maraming tao kasi ang sobrang abala ngayon sa buhay nila, sa trabaho, sa pag-abot sa kanilang mga pangarap, sa kasiyahan, sa madami pang mga bagay. Pero nakakalimutan nila ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. But the life after death is eternity. Walang hanggan mga kapatid. At sa book of Luke chapter 16 verse 19 to 31, kwento po ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa isang mayamang lalaki at kay Lazarus. Ano po? Ang mayamang lalaki ay namuhay sa luho araw-araw. Samantalang si Lazarus po ay isang mahirap na pulubi na may sakit at nakahiga lamang ito sa labas ng bahay ng mayaman. Ngunit dumating ang araw na pareho silang namatay. Si Lazarus po ay dinala sa piling ni Abraham. Larawan po ito ng kapayapaan at presensya ng Diyos. Ngunit ang mayamang lalaki ay napunta sa lugar ng pagdurusa. At kapatid, hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na napahamak ang mayaman dahil mayaman siya at hindi rin naman po naligtas si Lazaro dahil mahirap siya. Ang isyu po dito ay ang puso nila sa Diyos. Ang mayamang lalaki po kasi namuhay na parang hindi niya kailangan ng Diyos sa buhay niya. Kasi akala niya, nasa kanya ng lahat at kontrolado niya ang buhay niya. Wala din po siyang malasakit, wala siyang pagsisisi, at wala siyang tunay na relasyon sa Panginoon. Samantalang si Lazarus, kahit mahirap, ay may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kanyang sitwasyon at paghihirap. Mga kapatid, malinaw pong mensahe ng Panginoong Hesus dito. Eternal destiny is real. So choose wisely now, kapatid. Sabi nga po sa Hebrews chapter 9 verse 27, people are destined to die once, and after that, to face judgment. Kapatid, may langit po, may impyerno at totoo po ang paghuhukom ng ating Diyos na makapangyarihan. Ngunit ito po ang magandang balita kapatid, mahal po tayo ng Diyos kaya isinugo niya ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo upang iligtas tayo sa kasalanan. Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi po ang kayamanan na magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay mga kapatid. Hindi po ang relihiyon ang magliligtas sa atin. Lalong hindi po ang mabubuting gawa natin ang magdadala sa atin doon sa langit. Kundi ang tunay na pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pansinin din natin mga kapatid, ano po, nung nasa paghihirap na ang mayamang lalaki, gusto niya pong bigyan ng babala ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya. Pero sinabi sa kanya ni Abraham, na nasa kanila na ang salita ng Diyos. Kahit gaya niya, ay nasa kanila na po ang pagpapasya. Kaya mga kapatid, ngayon na naririnig niyo po ang mensahe ng Diyos, huwag po nating hintayin na maging huli ang lahat para sa pagsisisi at pagtanggap. Nandito po tayo, may buhay at may hininga. Ibig sabihin po, may pagkakataon pang ibinibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin para lumapit at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag po nating gawing sentro ng buhay natin ang pera, kasikatan, kayamanan, o mga sarili natin, kundi piliin natin na magpasakop sa Diyos at mamuhay sa kanyang kalooban. Dahil mga kapatid, darating po ang araw na iiwan natin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero ang kaluluwa po natin ay mananatili magpakailanman. So choose Jesus now mga kapatid. Repent, trust Him, and follow Him. Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.